Hi guys! Kamusta po? Magandang gabi sa inyong lahat. Ibabahagi lang natin yung panayam kay Vice President or soon to be President Sara Duterte. Ha? Ito po yung kanyang tinuran, ano? Kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala ng konstitusyon, wala ng batas, puro na lang pang-aabuso, pananakot at dahas. O kayo ba naniniwala kayo dito sa sinabi ni VP Sara? Ganyan ba ang gawain ng administrasyon natin ngayon? Tumpak na tumpak po yan. Ganyan po ang gawain. At naikwento rin pala o nalaman pala ni Tatay Digong kung ano yung nangyaring kaguluhan sa Senado. Dahil napanood pala sa balita, sa news, sa TV, doon sa Netherlands, sa The Hague, ni Tatay Digong. Naibalita po kasi itong kaguluhan sa Senado, itong putukan, under siege, under attack, the Philippine Senate. Naibalita po yan ng Al Jazeera, naibalita ng BBC, yan po yung mga foreign media. Nabalita rin po sa bansang Netherlands. Kaya, napanood ni Tatay Digong. Wala sanang balak ikwento ni VP Sara kay Tatay Digong yung kaguluhan dyan at tungkol kay Bato. Siyempre, ayaw nilang tumaas ang presyon, magkaroon ng anong tawag nito? Yun na nga, no? May tawag sa English, nakalimutan ko. Ayaw nang bigyan ng alalahanin ni VP Sara. So ayaw niya na dapat ikwento yan, kaya lang napanood sa TV, no? So pakinggan natin si President Sara Duterte. Ma'am, can you expound further, ma'am, when you saw that mayroon talagang effort within the premises of the Senate, ma'am. All efforts are aimed at ensuring that Senator Bato will be surrendered and will be brought before the ICC under their custody. What are your initial reaction nung developing pa yung situation doon, ma'am? Sinasabi ko naman nung una pag tinanong ako sa ICC warrant, sabi ko nga hindi pwede yan. Dahil ang mga foreign courts at foreign tribunals, wala silang jurisdiction sa loob ng Pilipinas. Kaya wala ding visa lahat ng mga issuances ng foreign courts at foreign tribunals sa Pilipinas. Maliban na lang kung ipasok yan sa loob ng local courts. At yung local courts ang mag-issue ng kanyang sariling Philippine order. Base doon sa mapag-usapan sa kaso. Okay, napakasimple lang ng paliwanag. Pero malinaw na malinaw po. Yung jurisdiction, kailangan pumasok sa loob ng Korte ng Pilipinas. At yung Korte ng Pilipinas, yun ang mag-o-order. Kaya lang binaypass yan . Ayaw nila ng yung mga ganyan, gusto shortcut. Ayaw ni Bongbong kasi wala naman silang matibay na ebidensya sa ikinakaso binibintang nila kay Bato at kay Tatay Digong. So yung simpleng pagpapaliwanag, napakalinaw po. Minsan nakakalimutan ko yung ganitong pagpapaliwanag Pero yung mga iba talaga yung utak ng mga abogado. Yun ang dapat na proseso. Dahil kapag sinasabi mo na pwede yan sa isang Republic Act, masasagasaan niya yung rights ng isang accused na nasa Bill of Rights natin, na protektado ng Constitution natin. Ibig sabihin, nababiolate yung rights ni Senator Bato de la Rosa. At nakita na natin noon. Kaya nga, diba, nung nangyari yung pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa paningin ng buong mundo, ang tawag nila doon ay extraordinary rendition. Hindi yon surrender. Kasi sa pilitan mong kinuha yung isang tao sa bayan niya at dinala mo sa ibang bayan. Kaya yun yung
opinion at paningin ng buong mundo sa nangyari noon. Ganyan din yung sinusubukan nilang gawin ngayon kay Senator Bato de la Rosa. At hindi nga yan. Hindi siya pwede. Dahil meron tayong constitution na sinusunod. Lahat naman sila nagsasabi, di ba, na para tayo sa constitution. Ayan. Pero kapag ang administrasyon na ang gumalaw, No. wala nang constitution, wala nang batas, puro na lang pang-aabuso, Oh, pananakot at dahas. ayun, Hindi malinaw. alam ba ni former president ang nangyari sa Pilipinas, ma'am? Apparently, nakita niya pala sa balita. Wala naman akong plano kanina na banggitin sa kanya yung pangyayari sa Pilipinas. Pero lumabas sa news at nakita niya pala sa kanyang TV. Kaya pag upo niya, tinanong niya kaagad anong kaguluhan ang nasa Senado. So sinabi ko sa kanila na yun nga, pinipilit ng administrasyon na kunin si Senator Bato de la Rosa. So, malino po yung paliwanag ni BP Sara, yung initial reaction niya. At ito nga, yung mga pinaggagawa ng mga bangag na administrasyon. Kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala ng constitution. Wala ng batas, puro na lang pang-aabuso, pananakot, at dahas. Ito po'y gawain ng mga goons. Gawain po talaga ito ng sindikato. At mahilig pa yung mastermind na iligtas, maghugas kamay. Mahilig pang manloko ng tao kapag ganitong pumapalpak yung kanyang misyon. Pero nung nagtagumpay naman sila sa KOJC siege, di ba? Inamin niya, order niya yun, inutos niya yun. Di ba? Nagtagumpay eh. Ngayon, hindi nagtagumpay. Wala siyang kinalaman. Ito yung presidenteng may budget na 4.5 billion confidential fund na laging walang alam. Ibig mo sabihin, no? Kung wala ka talagang alam, tapos kumilos yung mga NBI, ikaw na yata pinakatangang presidente. Biruin mo yung mga tauhan mo, bataan mo nagdidesisyon sa kanilang sarili, kumikilos ng walang order, kumikilos ng hindi mo alam. Di ikaw na yung pinakatangang presidente kung nagagawa sa'yo yan ng mga bataan mo. Pero hindi po totoo yun di ba? Order mo yun Ikaw ang may utos noon. Ikaw ang mastermind nitong mission na to. No? Dukutin si Bato, dalhin sa Hague. Kaya lang, nag-fail at sinabi mo, abort the mission. Abort the mission. At yun nga, napanood pala ni Tatay Digong. Wala siyang balak na banggitin, kaya lang napanood. So, kinuwento na niya yung mga nangyari kay Bato at dito nga sa putukan sa Senado. Meron pa, tuloy natin. The president should focus on economic recovery and reforms, not on politics. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM. So, yun, maliwanag po. Pinapayuhan ni BP Sara na tama naman na asikasuhin ng gobyernong ito ang ekonomiya, asikasuhan ng bansa at ang mamamayang Pilipino. Pero ang ginagawa, lahat ng institusyon, departamento, weaponize para patayin, pabagsakin ang mga kalaban. Hindi sila pwedeng magtagumpay sa 2028 kasi ang dami kong ninakaw, ang dami namin ninakaw, ang dami naming magiging kaso kapag sila ang nanalo. At alam nila sa sarili nila, guilty sila. Yun po ang ginagawa. Yun po ang iniiwasan. Kaya wala na silang pakialam sa ekonomiya. Wala na po.
Wala nang pakialam sa taong bayan, lalo na sa bansa, sa bandera ng Pilipinas. Wala silang pakialam. Kaya wala na pong tigil yan. Hindi po nila titigilan talaga yung mga kalaban nila. Lalo na dito sa impeachment. Gagawan ng paraan yan. Si Bongbong Marcos, kasabwat si Lacson, kasabwat si yung Tuta Soto. Oo nga pala, nagdadrama itong si Tuta Soto. Ganun din pala si si Erwin Tulfo. O eto, sabi ni Tuta Soto, hindi matanggap, hindi pala. Ano pala to ng balita. Dito pala yung kanyang yung kanyang statement. Wait lang. Ito. Ayan, post ni Tuta Soto. Kahapon pa yata to, kagabi. I am furious and disappointed with the PNP and other security personnel assigned outside the Senate for failing to control the rowdy siguro to, and unruly crowd, rowdy nga, unruly crowd, allowing them to assault me while inside my vehicle when I was about to exit the Senate. The barbaric protesters, ang tindi ng mga words na binibitawan, no? Banged my vehicle, parang hinampas, no? Repeatedly, through battles and curse, foul remarks. They can see that I am driving alone with no bodyguards. Ilang truck ng PNP ang nakadeploy sa Senate. Mag-comment muna tayo. Bakit ganyan ang reaksyon, Tito Soto? Kung nakikinig ka, bakit ang ganyan ang reaksyon ng taong bayan sa'yo? Kasi galit na sa'yo ang taong bayan. Unang-una, paniwalang-paniwala na kami. Hindi mo na ito malulusutan. Hindi na ito mapapangatwiran na nagnakaw ka, Soto. Nagnakaw ka. Kaya pinagmumura ka, sinigaw-sigawan ka, hinampas yung sasakyan mo, binato pa ng mineral water. Pero nakita ko po yung video, napanood ko. Ang ginawa ni Soto, hindi naman siya hinarang huminto siya. Parang parang gusto niya ng drama. Parang sinadya niya. Dahil mga supporters ni Bato yun. Kalaban niya si Bato. Magkalaban sila ni Bato. Parang sinadya niya. Panoorin niyo po yung video. Napanood ko Sabi nga ng isang vlogger si PL. Hindi ko binato yan. Tapos sabi ng mga polis, hinarang mo. Hindi ko hinarang, huminto siya. Huminto po talaga para magkaroon siguro ng drama. Drama ang gusto ni Soto. Mahilig sa sa ganyan yan pati si Lacson Mahilig sa drama, sa Marites. Hanggang ganyan lang sila. Pero yung facts, hindi lumalabas sa kanila Wala silang mga parehas na aksyon. Puro panlilin lang, parang mga NPA, no? Ayan, the barbaric protesters bang my vehicle. Alam po namin kasi na nagnakaw kayo, Mr. Soto. Ilang truck ng PNP ang nakadeploy sa Senate, tapos ganito. Ganito na ba kawalang respeto at walang hiya ang mga taga-suporta ng ilang senador na nagrarally ngayong gabi? Walang hiya ka rin kasi. Hindi ka lang walang hiya, damunyo ka pa. Kaya siguro pinabayaan ka na rin ng PNP. Alam din nila magnanakaw ka Galit na rin sila sa'yo Kaya parang pumabor pa sa mga rallyista kaysa protektahan ka. Dahil magnanakaw ka. Yun lang yun. Kaya hindi ka na nire-respeto ngayon. Dati siguro, hindi pa alam yung kulay mo. Dati hindi. Tapos binibintang mo yan kay kay Loren Legarda. Meron siyang sinabi kay Loren Legarda Sabi niya ngayon alam ko na ang kulay niya.
kulay daw ni Loren Legarda. Kasi bumaliktad nga, tumawid. Tumawid ng grupo si Loren Legarda. Soto, noong ikaw, noong kayo ay nagkudeta kay Chis Escudero, si Loren Legarda, tumawid din sa'yo, di ba? Di ba? Nung tumawid si Loren Legarda sa inyo, ano sinabi mo? Ang galing, maganda, proud ka, pinagmamalaki mo, pinupuri mo. Tumawid sa'yo eh. Nung umalis sa'yo, kung ano na sinabi mo, para kang bakla, no? Bakit umalis sa'yo? Yun ang tanong. Malamang sa leadership mo, hindi na po nagustuhan ng ibang senador, lalong-lalo na ang taong bayan, hindi po nagustuhan ang pamumuno mo sa Senado. Dahil puro ka lang protekta. Kasi kailangan mong protektahan yung mastermind. Kasi nabahagian ka ng maleta. Tuta Soto. Hanggang dito na lang po. See you next time. Bye-bye.